Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at ito nga mga karabin natin na karma na. Nako, si Bank si Soto. Senado nagkagulo na may mamamaalam. Nako po. Yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento sa vlog na ito. Halos lahat ng mga Pilipino naniniwala na talala. So yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin ang dalawang balitang ito, no? Bago po natin i-play yung main video natin, eto muna unahin po natin si Boying Rimulya. Sabi po kasi dito ni Boying Rimulya, wala nang date kung kailan may makukulong ayon kay Crispin Rimulya. Nako mga kaubayan, ayan o. Wala na daw petsa kung kailan may makukulong. Aba, sila na lang po mga kaubayan ang bahala, di ba? Parang wala nang deadline. Grabe naman po kayo sa school nga po, di ba? Yung mga project natin, yung mga assignments natin, may mga deadline po. Bigyan nyo naman po ng deadline ang mga sarili ninyo. Di ba? Hanggang kailan po mag-aantay ang taong bayan, di ba? Kung wala na pong petsa, kung kailan may makukulong, baka sa last term mo or sa last term ng presidente, saka pa lang may makulong. Di ba? Kailangan po bigyan nyo kami ng exact date kung baga. Kung kailan talaga may makukulong, kung anong buwan, kung hindi man hindi natin sinasabing perfecto, di ba? Pero bigyan niyo po kami ng pag-asa kasi pag nagbigay ka kasi ng deadline, okay? Like for example, yung sinabi po ni former President Duterte, 6 months, okay? Talagang mawawala or di ba? Bibirahin po nila yung mga addictus, okay? Yung war on drugs. Hindi nga po na yun sa 6 months, pero ganun pa man, no? Maganda pa rin ang naramdaman ng taong bayan kasi sa loob ng 6 months, no, marami pong ginawa, maraming trinabaho. What I'm trying to point out, no, magbigay po kayo ng deadline kung baga kasi yan parang pag-asa po yan para sa aming mga taong bayan, no, na gagawin nila ang lahat dahil ito yung ito po yung deadline nila, ito po yung timeline na ibinigay sa atin, di ba? Hindi pala timeline, deadline nga, di ba? Parang goal, di ba? Yun yung goal nila. Para makita ng taong bayan na seryoso po kayo or the government, di ba? Kasi eto nga, may nabasa ko kanina mga kabayan, yung Infracom ni Ridon, di ba? Yung Infracom, yung nag-iimbestiga po sa flood control scandal. Sabi po doon, patuloy pong masususpindi. Diba? Akala ko pa naman patuloy na mag-iimbestiga. Patuloy pa lang magsususpindi sila mga kaubayan. No? Parang sila talaga ang hawak nila. Sabagay, sila pong nasa kapangyarihan Wala tayong magagawa. Gaya for example dito kay Rimulya. No? Kung sabihin ni Rimulya na, may makukulong sa 2029. Sa 2029 pa may makukulong. Grabe itong gobyerno. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto, pasadahan din po natin, no? Itong video, okay? Na kung saan mga kababayan, Marcos, pinakakurap na administrasyon. Ito, hindi po ako nagsabi niyan. Ito, pakinggan po natin ang balita. Pilipino naniniwala na talamak ang korupsyon sa gobyerno. Sa latest survey ng Pulse Asia, 97% ang nagsabing malawakan ang korupsyon sa gobyerno, 2% ang hindi masabi kung totoo ito habang 0.4% lamang ang hindi naniniwala na lumawak pa ito. Nang tanungin naman ng mga survey kung sa tingin nila ay mas dumami o kumonte ang mga korap, 85% ang naniniwala na mas dumami pa ito, habang 3% ang naniniwala na nabawasan ito. Nasa 12% naman ang nagsabi na wala nang nagbago.
So yan mga kababayan, yan po ang survey, no? So hindi na po katakataka mga kababayan kung ang trust rating po ng Pangulo ay bumagsak, no? Kasi nga po, dito pa nga lang po, no, sa pinakakurap na administrasyon, sila po ang number one. Kaya hindi na po talaga ito nakaka-surprise, no? Ayan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Nako, ito si Coach Oli mga kababayan. Mayroon po siyang pinanood na balita at panonoorin din po natin at bibigyan din po natin ng reaksyon. Eto mga kababayan, pasok. Si Tuta Soto. Hindi lang si Tuta Soto, pati yung mga iringan, nagkakaroon po ng iringan dyan sa Senado kasi doon sa maanghang na sinabi ni Amy Marcos. O, bigyan natin ng komentaryo. Pinalagaan ni Senate President Tito Soto ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa kung ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa flood control projects. Ang aligasyon ni Marcos, pinipigilan sila kapag umaakit na kay dating Speaker Martin Romualdez o mas mataas pa ang investigasyon. Okay. Hindi na daw naniniwala si Amy na meron pang mangyayari sa investigasyon dahil pinipigilan ng ibang senador pag nawag umabot kay Tambi. Wala na mangyayari sa investigasyon. Alam nyo, hindi lang naman si Amy nakakaramdam niyan. Correct. Siguro, more than half of Filipino people, yan ang pakiramdam dyan sa Senado. Ting, ginawa mong noon time show, yung Senado ginawa mong Itbulaga. Yung pink ribbon. Ang ganda na nung investigasyon, hindi ka ba nahihiya? Ang ganda nung ginagawang investigasyon sa pamumuno ni Chis Escudero at saka ni Marcoleta. Nung pumasok kayo, nagkaloko-loko na. Nakastigo nyo ba? Nakastigo nyo si Tambaluslos. Tapos magagalit kayo sa sinabi ni Amy Marcos na walang namang mangyayari sa investigasyon nyo dyan sa Senado dahil hinaharangan yung makarating kay Tambaluslos. Nagagalit sila. Sila nila Ping Lacson at mga kasamahan niyang mga pulpul din. Di ba? Nagagalit itong mga ito. Bakit hindi nyo tingnan yung record? Nakarating ba tayo kay Tambaluslos nung pumasok kayo ni Pinky Lacson? Ano kalalabasan mo niyan? Di Tuta. Tuta Soto ni Romualdo. Valdez ang usapin. At hindi lang po si Amy yan. Halos karamihan ng Pilipino ganyan nararamdaman. Sige nga, itaas nyo nga kamay nyo dito. Sabihin nyo, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Coach Oli. Maganda investigasyon ng Senado. O, lagay nyo rin. Hindi, oo, yan talaga ano. Kasi kung magbabasa kung sinabi na hinanakit po yan ng mga Pilipino. Kung ayaw nyong napupuna yung mali ninyo, tingnan nyo resulta. Tanong ko sa iyo, Tuta Soto. Ni dumikit ba tayo? Kahit dumikit man lang sa investigasyon kay Romualdez. Hindi ko na nga sinasabing pinaimbestigahan mo ba si Romualdez? Hindi na. Dumikit lang ba tayo? Kahit konti. Ang layo na natin kay Romualdez eh. Diba? Tapos, pag nahuhuli kayo, gagalit kayo. Boss, na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa ng Vice Chairperson Ulit. nauna nang sinabi, taas pa ang investigasyon. Imposible, ayon kay Soto, sabay tawag sa bintang, na imbento. Nauna nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na unfair. Unfair daw yung sinabi ni Senator Marcos. Unfair? Paano naging unfair? Nakarating ba kay Romualdez? Hindi. Untruthful? Paano untruthful? Napunta. Ang ebidensya, naghatid na ng pera. Mali-malitang pera sa Malacanang at sa bahay ni Romualdez. Hindi nyo inimbestigahan. Paano untruthful? Paano baseless ang accusations? Kasi, hindi nyo talaga pinarating doon. Ang katotohanan at walang basihan. Kaya palitan mo na yan, hindi dapat chairman of Blue Ribbon Committee yan. Dapat yan, chairman of Pinky Ribbon Committee. Committee mo na yan eh. Gababo. Gababo yun. Ng Vice Chairperson ng komite. Wala ako naririnig na pinagsasabihan na pag si Senator, pag tungkol kay Speaker Romualdez. Wala. Tanga! Tanga rin to. Alam naman pagsabihan kayo, kayo mga senador. Kunwari ako si Romualdez, halika kayo, senador. Halika kayo. Huwag niyong pahabutin sa akin. Ha? Ito isang maleta ng
Pera. O, eto. Hindi kasi sinasabi nito mga tao. Wala naman doon siyang narinig na pinagsasabihan. Tanga. Ganun katanga ito. Of course, wala kang maririnig. Siyempre, ano yan? Idi-discreet yan. Ganyang kalaki. Hindi po yan, hindi yan nagpapatawag. Ano ka ba, tanga? Vlogger ka rin dati eh. Alam mo yan? Ano lang, parang reenactment. Okay, hindi ko sinasabing ganyan nangyari. Parang ganito. Ay, yung kapartido mo siya. Nasasangkot. Pero huwag na natin pag-usapan yan. Ito, pang ano. Ito, maleta. Alam mo na, ha? Ganun na kasimple usapan dyan. Ano sasabihin mo? Yes, master. Yes, boss. Wala nang detalye eh. Hindi ko sinabing ganun nangyari. Pero posibleng ganun, hindi yung magpapatakbo. Alam ka sasabihin niya? Dito, Soto. Halika dito. Nanalo kang senador, ha? Congratulations, Tito Soto. Congratulations. At nanalo kayo ni Ping Lacson kahit kayo hindi lumalabas sa survey. Congratulations. Ito na naman ito. Kasunod pa yan. Simple. Gets? Get. Ow! Hindi ko sinabing ganun nangyari. Example lang po yun. Kamusta na nga pala yung nasasangkot mong dating ka-party list? Pero yung Tulfo. Nasasangkot sa ha? Hindi. Hindi wala naman siyang kasalanan doon. Nasasangkot dito sa mga ghost projects. Wala akong narinig. Number 2, hindi naman kasi nag-meet eh. Siyempre. Ano naman magbit? Ay, naku. Sinabi rin ni Senadora Marcos na bubuwagin na sa susunod na buwan ang Independent Commission for Infrastructure. Hindi nagpakita ng ebidensya sa Senadora Marcos o nagdetalya sa kung paano niya nakuha ang impormasyon na pinabubulaanan ngayon ng palasyo. Kahit na nagsipagbitaw na mga miyembro at ang chairman na lang ang natira, patuloy ang paghimok sa mga may impormasyon sa katiwalian na magsumbong sa komisyon. Wala po na pag-uusapan kung magkakaroon ng replacement, pero nagpapatuloy pa rin po ang ICI. Walang abiso sa kanila kung sila ay bubuwagin, kaya patuloy din po ang kanilang pag-iimbestiga. Wala ka naman talagang alam eh. Pag ang pag-uusapan patungkol sa Executive Department at kay Bongbong Marcos, wala kang alam, wala kang masabi. Pero pag Duterte ang sinabi, ang dami mong alam. Pero ang in-expect po ng Pangulo ay magkaroon din po ng batas para magkaroon ng independent commission. Dumistansya naman ng palasyo sa impormasyong nakuha rin naman ng Senadora Marcos na ilang dating kasalukuyang senador at mga kongresista ang sunod na kakasuhan at aarestuhin kaugnay ng flood control scandal. Sabi nga po ng Pangulo, baka masayang yung effort sa kakamadali. Pero magdi-dismiss lang po. Ayaw natin pangunahan kung ano magiging Ayaw daw nilang pangunahan dahil trabaho ng Ombudsman at ng DOJ. Nasa kamay na po ng Ombudsman yan po. ayaw daw nilang madaliin. Kasi pag minadali mo, lalabas lang yun. Lalabas, syempre, diba, dawat yung mo dyan. Meron tayo nagkaroon tayo ng problema. Ngayon, meron tayo ipapakita dito. Tingnan niyo po. Ito po si Yusek, tanong ko sa inyo, ito ba ay Ghost Project Mastermind? Yusek po ito sa DPWH at alam naman natin na siya ang nag-witness patungkol dito sa mga senador. Okay? Ngayon, yung sinasabi ni Amy, may katotohanan. Dahil nakita naman natin, hindi na umabot kay Romualdez. At nakita natin kung sino ang gumagalaw doon. Di umano ay si Boying. Ito ay ang nag-alalay dito dyan. Ang sabi ay si Boying din. Di ba? Saan napunta yung mga pinagsasabi nitong mama na to? Simple lang ang tanong ko dito eh. Napunta ba tayo? Napalapit ba tayo dun sa mastermind? Siguro, hindi kaila sa inyo dahil hindi kayo mga bobo. Alam nyo kung sino talaga ang may hawak nitong mga pera. Alam ninyo kung sino talaga ang mastermind. Dito sa mga guest. Tama, ito, sila tambaluslos. Yung magpinsan, napalapit ba tayo dun? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pinaglululoko tayo nitong mga taon to. Anong klaseng state witness? Magnanakaw din, di umano itong mama na ito.
Nagpayaman to dyan. State witness. Tapos again, bata din to nito nila Boying. Di ba sino bang nagbitbit sa kanila dyan? Masisisi mo yung taong bayan? So yun mga kababayan, may nakita nga po akong isang post, no? Sabi po doon mahirap po ang mag-imbestiga, no? Kung ang mag-iimbestiga ay yung mga iniimbestigahan. Nako po. Ang gulo, no? Na, mahirap ang mag-imbestiga kung ang iniimbestigahan ay kung ang mag-iimbestiga pala ay yung iniimbestigahan. So yan po ang nangyayari ngayon mga kababayan sa ating bansa, no? Sila yung nag-iimbestiga, kunwari, no? Pero sila rin yung tinutumbok ng investigasyon, mga kababayan. So anong mangyayari dyan? O edi moro-moro lang, di ba? Edi walang kwenta yan mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.